Mga talatang paalaala sa lahat para di tayo madaya nag-aral ng makamundo. Tara ating pakinggan at pagnilayan. Mateo Kapitulo 10 versikulo 1 At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu, upang mapalabas nila, at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Mateo Kapitulo 12 versikulo 43 Datapwat ang karumaldumal na espiritu, kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan, at hindi makasumpong. Mateo Kapitulo 23 versikulo 27 Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw. Sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi, na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao, at ng lahat na karumal-dumal. Marcos Kapitulo 1 versikulo 23 At pagdakay may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang karumal-dumal na espiritu, at siya'y sumigaw. Marcos Kapitulo 1 versikulo 26 At ang karumal-dumal na espiritu, nang mapangatol niya siya at makapagsisigaw ng malakas na tinig. Marcos Kapitulo 1 versikulo 27 At silang lahat ay nangagtaka, ano pat sila rin ay nangagtatanungan, na sinasabi, ano kaya ito? Isang bagong aral yata. May kapamahalaang nag-uutos pati sa mga karumal-dumal na espiritu, at siya'y tinataliman nila. Marcos Kapitulo 3 versikulo 11 At ang mga karumal-dumal na espiritu, pagkakita sa kanya, ay nangagpatirapo sa kanyang harapan, at nangagsisisigaw, na nangagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. Marcos Kapitulo 3 versikulo 30 Sapagkat sinabi nila, siya'y may isang karumal-dumal na espiritu. Marcos Kapitulo 5 versikulo 2 At paglansad niya sa daong, pagdakay sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang karumal-dumal na espiritu. Marcos Kapitulo 5 versikulo 8 Sapagkat sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumal-dumal na espiritu. Marcos Kapitulo 5 versikulo 13 At ipinahintulot niya sa kanila. At ang mga karumal-dumal na espiritu ay nangagsilabas, at nangagsipasok sa mga baboy, at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat, na sila'y may mga 2,000, at sila'y Marcos Kapitulo 6 versikulo 7 At pinalapit niya sa kanya ang 12, at nagpasimulang sinugo sila na dala-dalawa, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu. Marcos Kapitulo 7 versikulo 5 At siya'y tinanong ng mga Fariseo at ng mga eskriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumal-dumal? Marcos Kapitulo 7 versikulo 25 Ngunit ang isang babae na ang kanyang munting anak na babae ay may isang karumal-dumal na espiritu, pagdakay ng mabalitaan siya, ay lumapit at nagpatira pa sa kanyang paanan. Marcos Kapitulo 9 versikulo 25 At nang makita ni Jesus na dumaragsang tumatakbo ang karamihan, ay pinagwikaan niya ang karumal-dumal na espiritu, na sinasabi sa kanya, ikaw bingi at paypang espiritu, iniuutos ko sa iyo na lumabas ka sa kanya, at huwag ka nang pumasok na muli sa kanya. Lucas Kapitulo 4 versikulo 33 At sa sinagoga ay may isang lalaki na may espiritu ng karumal-dumal na demonyo, at siya'y sumigaw ng malakas. Lucas Kapitulo 4 versikulo 36 At silang lahat ay nangagtaka at nagsalitaan ang isa't isa, na nangagsasabi, anong salita kaya ito? Sapagkat siya na may kapamahalaan at kapangyarihan ay nag-uutos sa mga karumal-dumal na espiritu, at nagsisilabas sila. Lucas Kapitulo 6 versikulo 18 Ang mga pinahihirapan ng mga espiritong karumal-dumal ay pinagagaling. Lucas Kapitulo 8 versikulo 29 Sapagkat ipinag-utos niya sa karumal-dumal na espiritu na lumabas sa tao. Sapagkat madalas siyang inaalihan, at siya'y binabantayan at gapos ng mga tanikala at mga damal, at pagka pinapatid ang gapos ay siya'y itinataboy ng demonyo sa mga ilang. Lucas Kapitulo 9 versikulo 42 At samantalang siya'y lumalapit, ay ibinubuol siya ng demonyo, at pinapangatol na mainam.
Detepwat pinagwikaan ni Jesus ang karumal-dumal na espiritu, at pinagaling ang bata, at isinauli siya sa kanyang ama. Lucas Kapitulo 11 versikulo 24 Pagka ang karumal-dumal na espiritu ay lumabas sa isang tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig, na humahanap ng kapahingahan, at pagka hindi makasumpong, ay sinasabing, babalik ako sa aking bahay na Mga Gawa Kapitulo 5 versikulo 16 At nangagkatipon din naman ang karamihang mula sa mga bayang ng Asa palibot-libot ng Jerusalem, na nangagdadala ng mga may sakit, at ng mga pinahihirapan ng mga karumal-dumal na espiritu, at sila'y pawang pinagaling. Mga Gawa Kapitulo 8 versikulo 7 Sapagkat sa maraming may mga karumal-dumal na espiritu, ay nangagsilabas sila, na nangagsisisigaw ng malakas na tinig, at maraming lumpo, at paylay, ang pinagaling. Mga Gawa Kapitulo 10 versikulo 14 Datapwat sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Mga Gawa Kapitulo 10 versikulo 28 At sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama lumapit sa isang taga-ibang bansa, at gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos, na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Mga Gawa Kapitulo 11 versikulo 8 Datapwat sinabi ko, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman ay walang anumang pumasok sa aking bibig na marumi o Mga Gawa Kapitulo 16 versikulo 16 At nangyari, na nang kami nagsisiparon sa mapapanalanginan, ay sinalubong kami ng isang dalagang may karumal-dumal na espiritu ng panghuhula, at nagdadala ng maraming pakinabang sa kanyang mga Panginoon sa pamamagitan ng panghuhula. Pahayag Kapitulo 16 versikulo 13 At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bull ang propeta, ang tatlong espiritong karumal-dumal, na gaya ng mga pulaka. Pahayag Kapitulo 18 versikulo 2 At siya'y sumigaw ng malakas na tinig, na nagsasabi, naguho ang dakilang Babilonya, at naging tahanan ng mga demonyo, at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal, at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Pahayag Kapitulo 21 versikulo 27 At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal, o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay.